Ayan. Good morning, grade 7. Okay, so this is a pre-recorded video lesson, of course, of our lesson this morning, because we are having activity together with admins and faculty right now. So, before we proceed to our next lesson, I want you to recall our lesson last week. Okay? So there are lots of lessons, there are lots of topics. We talk all about you, all about your family, what are the customs, and how to have a good outlook in life. Okay? So bakit ganito ang aking nagugupit-gupit? Yan. So, hayaan na natin. How to have a sound outlook in life. We talk about your positivity, or shall I say, optimism, how to be an optimistic person in spite of negative situations that you are encountering every day. Paano nga ba tayo ngingiti sa kabila ng mga problemang ating nararanasan? Ayan, as you can see, baliktad lang, sabi ni Aristotle, happiness depends upon ourselves. Diba? So, depende na yan sa atin kung paano natin i-entertain ang mga sitwasyong nararanasan natin in our everyday life. We talk about your attitude, on how to have positive attitude and disposition, and then also you shared your philosophy in life, wherein it served as a guide, okay, on how to approach, on how to entertain this uncertainty of life. We also talk about the development of your values, wherein your family is a great factor in the developing of your characteristics, of your values. Okay? We also talk about the roles or the characteristics of the family today, as well as your family, wherein we talk about the respect or yung paggalang, close family ties, pagiging malapit ng bawat miyembro ng pamilya kung saan nga nagkakaroon ng reunion. Okay? Also, they all about camaraderie, pakikisama from tatay, nanay, lolo, lola, tito, tita, and other relatives. Also, hindi lamang sa pamilya, kundi maging sa kapitbahay, sa mga kakilala natin. Okay? So, napag-usapan din natin yung tinatawag nating utang na loob. Sometimes positive attitude, but sometimes mostly ay nagiging negative dahil parang ang dating na itong utang na loob is that hindi ka makawala or hindi ka makaalis, hindi ka makapagsabi ng no dahil nga may pinagkakaptangan ka ng loob. Nakakahiya naman tumanggi. Kumbaga, yun minsan ang nararamdaman ng pamilyang Pilipino. Nakakahiyang tumanggi, tanggihan yung kanyang hinihinging pabor dahil nga meron tayong utang na loob. Okay? Sometimes, siyempre, a positive attitude din ito or positive culture ng isang pamilya dahil marunong tayong tumanaw, lumingon kung saan tayo nagmula. Okay? Also, we talk about this bahala na attitude. But this bahala na attitude is referring to that, to leave it to God. Bahala na si God. Hindi yung bahala na kahit anong mangyari. Hindi ganon. So itong bahala na na attitude ng pamilya is that leave it to God. Bahala na si God. You did your best, then si God na yung gagawa ng rest. Okay? Sabi nga natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. We also talk about hiya or shame, mahiyain. Okay? Mahiyain ba talaga? Yun yung question. Also, we talk about your personal goals. Ano ba yung mga pangarap mo sa buhay? What are the attitudes on how to achieve these goals? I ask you to list down everything. What are the ways? Okay? What are the approaches that you are going to do in achieving these goals? What about your career? What do you want to be when you grow up? Okay? What do you want to be? Also, we talk about the family goals wherein unang-unang layunin or gusto ng pamilya, siyempre lalo ng
inyong parents is that for you to have a good health, free from sicknesses, malayo sa mga sakit. Okay? So hindi hindi sila papayag na magkaroon kayo ng malalang sakit pag konting lagnat lang, konting ubo lang, ayan, nag-worry na ang inyong mother, ang inyong parents. Diba? Excuse me po. Yun. Pangalawa, satisfying personal and family relationship. Siyempre, wala namang pamilyang gugustuhin na magkaroon kayo ng samaan ng loob. Satisfy ba kayo sa pamilyang meron kayo ngayon? Masaya ba kayo? Yan, ilang ulit ko nang naitanong, masaya ba kayo with your family, with your brother and sisters? Sa hindi po. Lagi po kami nag-aaway. It's a part of having a siblings, no? Anong tawag dyan? Parte na yan, ang pagkakaroon ng magkakasaran, bigunan, selosan, yung huwag nating palalain, no? So, masaya magkaroon ng masayang pamilya. Another, sufficient sources of health and welfare, education, and recreational activities. Nagagawa ba ng pamilya na ito? Magkaroon ng edukasyon. Ayan, katulad ngayon. No? Even in spite of this pandemic, makakapag-aral kayo sa isang private school with a quality education, quote-unquote yan. Okay? Yan. So kung wala sila o wala yung parents yung layunin na kayo mabigyan ng magandang edukasyon, then ang magiging katwiran nila is academic freeze. Okay? Katulad ng panawagan ng iba, academic freeze. Pero sabi nga, education must continue kahit anong mangyari. Diba? Hindi kaya naman, pahintuin na lang. Pahintuin na lang muna. But, nag-decide sila, nagkaroon sila ng desisyon para makasabay kayo sa pag-angat o pagkakaroon ng pagbabago sa ating edukasyon, which is a new normal education. Diba? Napakabago. Bago ito sa atin, pare-pareho sa teacher, sa inyo. So, bago ito, pare-pareho sa atin. Also, you had these recreational activities. Nung wala pang pandemic, nakakapamasyal kayo, punta ng SM, punta ng parks, other recreational places. Diba? Enchanted Kingdom. So, nagagawa natin pamasyal kung saan-saan. Next, adequate housing to meet the needs of the family. Meron kayong tahanan, sariling tahanan, nangungupahan, still, it's a home. A home is a place wherein family live together. Kung saan kayo naninirahan ngayon. Ability to participate in community and national affairs. That is number 6 sa family goals natin. Nagiging bahagi pa kayo ng gawain ng isang komunidad. Kapag may proyekto sila, halimbawa, tapat po, linis mo. O bawal video ako sa gabi. It's a part of participation in the community activities. Kung ano yung mga pinapatupad nila. Proper development of the family members physically. Yan. Monthly, bibisita sa doktor, sa dentist. Okay? Mentally, emotionally, socially, spiritually. Yan yung mga dapat layunin ng isang pamilya. Magkaroon ng magandang management sa mga resources, sa mga ikinabubuhay ng pamilya, hindi nag-aaksaya, hindi nagsasayang, hindi nagtatapon ng mga pinagkakitaan ng pera ay mahirap hanapin. Madali yang maubos pero mahirap hanapin. Pinagtatrabahukan niya. Okay? So those are the past lessons that we talk that you should not remember. That you should not, shall I say, that you should not remember. Shall I say, that you should not be forgotten. Okay? Don't forget that. Don't forget that. Pati ako nalilito na. Okay. So this morning, we will talk about the family roles and relationships. Ano nga ba yung role? No? So bibigyan natin ng sentro sa usapang ito sa buong linggong ito, ang role ng pamilya. Ano nga ba ang dapat ginagampanan ng isang tatay, ng isang nanay, ng isang anak? But, alam nyo ba na napakalaki na ng pagbabago? No?
Napakalaki na ng pagbabago ng mga roles ng nanay, tatay at mga anak sa mga panahon ngayon. Napakalaki ng agwat, okay, ng role ng pamilya noon sa roles ng pamilya sa kasalukuyan. So ano nga ba? Ano nga bang pagkakaiba? Kung tatanungin ninyo ang inyong mga magulang, ang inyong lolo at lola, ay sadyang napakalaki. Okay? Yeah. Let me share a PowerPoint presentation. So we are now in lesson 3, family roles and relationships. Sabi ni William Shakespeare, okay? All the world's stage, all the world's stage, all the men and women merely players. They have their exits and their entrances. One man in his time plays many parts. So this lines is an excerpt from his As You Like It. So, as I've said earlier, we will talk about the different socio-cultural changes and family roles. Okay? Family role or the Filipino family has gone a long way since the time of our great grandparents. Traditionally, the family lived by certain rules established and maintained by society. So, noon, no? Kung babalikan natin yung kwento ng pagbubuo ng pamilya, ang lalaki, bago siya makapanligaw or habang siya nanliligaw, gumagawa siya ng mga household chores, mga gawaing bahay sa tahanan ng babae nililigawan niya. Let's say, for example, pag-iigib, pag-iigib ng tubig, pagsisibak ng kahoy, at higit sa lahat, pangmaharana. Kalimitan, harana noon, ginagawa sa gabi. Kasaliw ng gitara, tugtog ng gitara, kakanta ang nanliligaw. Ngayon, iba na, ibang-iba na. Sabi ko nga sa inyo dati, isang text lang, isang chat lang, kinikilig na sila, pareho. Either lalaki o babae. Madali na. No? Ano yung naging factor nun? By means of technology, ito yung naging isang daan upang ang lalaki at babae magkalapit by means of this device, this mobile device. So madali na magkaroon ng communication compare noon na talagang pupunta ka sa bahay ng babae. Diba? So pag naging sila, nagkaroon sila ng pamilya, so the breadwinner, the main breadwinner is the man. Lalaki ang bumubuhay sa pamilya. Eh ngayon, parang nagiging baliktad na. Minsan, babae na bumubuhay sa pamilya. Ano ginagawa ng lalaki? Siya yung nasa bahay. May iba namang pamilya na equal. Okay? May trabaho si nanay, may trabaho si tatay. Kaya nga lamang, naiiwan si anak. So, meron ding factor. Isa ring factor ito kung bakit nagkakaroon ng hindi magandang relasyon sa isang pamilya. So, how to balance these rules? Paano natin ibabalanse? Let us define first this of what we call socio-cultural change. When we say socio-cultural, it's about social and cultural change. Or the term change may refer to evolution, pagbabago, development. When we say socio-cultural evolution, it is an umbrella term for theories of cultural evolution and social evolution, cultural and social changes. Okay, what is this cultural? What is this social? So, describing how cultures and societies have changed over time. Okay, will you remember that society have changed over time? From time to time, nagbabago ang society. Okay?
From time to time, nagbabago ang paniniwala, customs ng pamilya because of the different factors na pag-uusapan natin as we go. Have you observed that? When you were a baby, when you were a child, may mga bagay kayong ginagawa noon sa paraang naglalambing kayo sa parents nyo. Tama? At how about today? Ginagawa niyo pa rin ba yun? Say for example, nagkikis kayo sa parents nyo. Every time, always. Nagsasabi kayo ng I love you ma, I love you daddy. How about today? How about now? Magagawa pa ba natin? Some of you, yes. Some, no, never. Sabihin, no sir, never, since birth. Oh, how sad it is. Diba? So, itong mga nakaugalian natin, nakagagis na natin, from time to time, there's always changes. So, what's the difference between these two, the social change and the cultural change? When we say social change, it refers to any significant alteration over time in behavior, patterns, and cultural values and norms. Mga gawain natin in social. Nakakapagdal ba ba? Nagkakaroon pa ba ng bandage ang family? Cultural change. The belief that culture is symbolically coded and can thus be taught from one person to another means that cultures, although bounded, can change. Yung mga nakaugalian natin, yung mga naging kultura natin, pagmamano, paggamit ng po at opo, hindi na ngayon kalimitan na gagawa ng mga bata, ng mga teenager na katulad ninyo, paggamit ng po at opo. Lalo na kung hindi naman kayo sinanay ng inyong magulang o ng inyong guardian na gumamit ng po at opo. Kasi nga, hindi nyo naging kultura. Noon, before, okay, hindi ka lang makagamit ng po at opo, sigurado dugo ang bibig na ng bata ng anak nila. Kasi talagang papaluin sa bibig ang mga batang hindi gumagamit ng po at opo. Eh ngayon, I don't know, hindi ko nilalahat. Parents, tuwan-tuwa pa sila pag nariringgan nila yung mga baby na nagmumura. Marami na tayo napapanood sa social media, sa Facebook particularly, sa YouTube. Tuwan-tuwa ang parents kapag ang baby, yung maliliit na bata, 1 year old, 2 years old, 3 years old, ay nakapagsalita ng bad words. See the changes there? Noon, galit na galit ang magulang pag naringgan ang bata ng bad words. Eh, kasi nga, ito yung napag-gis na nila. Kakalungkod lang itong socio-cultural change natin. Na dapat naman ay hindi mawala yung mga nakagis na natin magandang kaugalian. So, what are the factors of socio-cultural change? Ano-ano ba yung mga naging factors? Shift from rural to urban life. Dati ang bahay ay layo-layo. Okay? Especially this area, Queens Road. Sabi nila, hindi naman ako pataga rito. Gubat pa to. Wala halos lapit-lapit na bahay. Hindi pa ganito yung sitwasyon. So, anong ibig sabihin? Ang pagdami ng tahanan, ng buildings, ng society, ng mga sasakyan, ng mga tao sa isang community ay nagkakaroon ng epekto in terms of social and cultural aspects. Yung ugali ng bawat isa, ang magkakapitbahay halimbawa ay na-adapt ng isang pamilya. From agricultural to industrial economy, taniman, palay. Ngayon, puro buildings na. The introductions of democratic pattern and their focus on individual freedom and initiative.
Alam mo yung democratic pattern, malaya kang gawin ang gusto mo. Pag ito ang gusto ko, ito ang masusunod. Ngayon, noon, hindi naman sinasabing walang freedom, hindi democratic ang family. But the good point there is that alam ng bawat bata yung kanilang tungkulin. Hindi siya umaasa o hindi niya hinihintay na siya utusan. O maghugas ka ng plato, o magigib ka ng tubig, o magsaing ka na. Noon alam na. Very responsible ang mga kabataan noon. Pag ganitong oras, alam na nila ang gagawin. Malapit na magtanghalian. Kailangan ko nang magluto. Kailangan ko nang magigib ng tubig. Kailangan ko nang pakainin yung mga hayop, yung mga alaga. Kailangan ko, Sabado ngayon, kailangan namin mag-iinis ng bahay. Today, kailangan pa kayong pukpukin para gumalaw. Diba? Sarap pukpukin ng tabo. Shout out mga katabo. What's up? What's up? Yan. So, napakalaki talaga ng pagbabago. If you're going to compare before, after present, between before and after the situation. Keen competition for economic survival so that both parents are forced to work. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, ang nanay, tatay ay kailangan magtrabaho. Kung hindi, nga ang kaabuti ng pamilya. Dati, ayan, bungkal ka lang dyan, tanim ka ng mga pagkain gulay, pagkain halaman, solve na. Sa halagang 5 piso, sa halagang 10 piso, 50 pesos, or 100 pesos, marami ka nang mabibili. Sa ngayon, ang 1,000, ang 1,000 pesos, ilang piraso lang yan. Tubos na agad. Tubos na kaagad. Kung nabuhay ako noon na nakakabili ako ng ice candy sa halagang piso, kano ice candy ngayon? 5 piso, 10 piso. Ice candy noon, piso. Ayan, pag nagre-recess ako piso, tapos banana Q, 3 tuhog na saging yun, 2 piso. Oh, ayan ba ako noon, 5 piso. So, may 3 piso pa ako. Yung natitirang yun, pwede ko pang pambili. Halimbawa, binibili ko minsan ng bond paper, 25 centavos, isang peraso noon. So yung sa piso, merong 4 na peraso. May 2 pesos pa ako. May pampasalubong pa sa kapatid. Ugali ko yun. Dahil nga akong panganay, pag may natitirang pera sa akin, binibili ko yun, 2 piso, na pampasalubong sa kapatid. Yung piso pang, pang alkansya ko. Alkansya ko nun, kawayan, itiyasin, yung powder. Hindi lagyan ng pulbo. Ngayon, saan makakarating ang 5 piso mo? 20. Yan. Hindi ka makabili ka ng tinapay, hindi 5 piso ng tinapay, 2 piso ng tinapay. Pero mabubulunan ka. Hindi ka makabili ng soft drinks, ng panulang. Tubig-tubig na lang. Diba? So, the parents are forced to work. Dito sa Pilipinas, napakababa ng value ng sweldo, no? Pag dito ako nag-stay. Kaya yung ibang parent ninyo, halimbawa, kung may parent kayong OFW, they are actually forced to work. They are actually forced to go other country para mas magandang buhay yung maibigay sa inyo. See that? Changes. Dati ang pamilya sama-sama. Ang trabaho nila dyan sa bukid. Buhay na. Napakasimple ng buhay dati. Napakasarap balikan.
Greater opportunities for personal and professional enhancement. Yan. Lalo na ngayon. Ang sukatan ngayon ay ang papel, kung anong papel na meron ka. Hindi ka basta-basta makakakuha ng trabaho, ng magandang trabaho, kung wala ka nitong papel na ito. What's that paper? I am talking to diploma. I am talking to the certificates of your achievement. Anong level ka ba? Elementary lamang po natapos ko. Oh, anong alam mo? Hindi ako nang mamaliit ng mga hindi nakatapos. Pero ngayon, yan ang tanong kaagad ng manager or may-ari ng business. O anong kaya mong gawin? Elementary lang pala natapos mo. Hindi pa nga, hindi pa natapos. Grade 4, grade 5, nagito na dahil maagang nag-asawa. See? So, is that an opportunity? No. Kaya kailangan, bago nyo pilitin yung sarili mong magkapamilya agad, see to it na stable yung trabaho mo. So you have this stable job. Meron ka ng sariling tahanan. Halimbawa, ready ka na, kumbaga, marami ka ng ipon sa bangko. Para less na yung isipin mo. Kakaroon ka siyempre ng sarili mong anak. Kakaroon ka lang ng sarili mong tahanan. Bill ng tubig, bill ng kuryente. Hahabulin ka ni Judith. Judith ng kuryente. Due date. Yan. So, pakaisipin nating mabuti. Yan yung isa sa mga pagbabago ng social at cultural change natin. Increased participation of women in activities outside the house. Kung dati ang mga babae sa loob lang ng tahanan, siya ang nangangalaga sa mga anak niya, nag-aasikaso sa loob ng bahay, naglilinis, naglalaba. Yung gawaing bahay lang ang dapat niyang ginagawa. Hindi siya pwede magtrabaho noon. Nasa kultura natin mga Pilipino yan, hindi pwedeng magtrabaho ang babae. Dapat siya yung nagtuturo sa kanyang mga anak ng mga gawaing bahay. Lalo na kapag babae ang anak. So yung mother ang nagtuturo sa mga babaeng anak kung paano manahin, kung paano maghugas, kung paano magluto. And then yung mga lalaking anak naman, okay, historically, ang unang nagsilbing mga guro ng mga bata noon ay ang nanay at tatay. Mga household chores. Mga lalaking anak, so ang teacher niya, siyempre yung kanyang tatay. Paano mangaso, paano mangisda, paano mangahoy, mga gawaing panlalaki. So magkabukod sila. So sa ngayon, equal na ang lalaki at babae. Minsan pa nga, mas naghahanap buhay pa yung babae. Yung lalaki, nagpapalaki ng tiyan sa kanilang bahay. Nood-nood lang ng TV, luto-luto. Ay yung mga lalaki, ganun ba gusto nyo gawin sa buhay? Gawin sa pamilya? Sa pamilya niya. Think about that. Nasa naman yung pagkalalaki ninyo. So there is a process. When we say change, there is a process. First, we have this invention. Second is discovery. And then third is what we call diffusion. Okay? So itong pagbabagong ito yung tatlong proseso, okay, of changes. The IDD, invention, discovery, and diffusion. When we say invention, an invention may be defined as a new combinations or new use of existing knowledge. So meron, existed na siya, pero nagkaroon ng development, nagkaroon ng pagbabago. Trabaho, let's say for example, work or job. So ano yung invention dito? Ano yung pagbabago? Nabanggit ko kanina, lalaki ang gumagawa ng mga gawaing panlalaki. Siya ang breadwinner. Ngayon, ang babae ay pwede nang maging breadwinner. Lalo na kung single mom. Diba? Yan yung mga nakakalungkot. Single father, single dad. Nagkaroon ng problema, naghiwalay.
So, sino ang apektado? Ayun, mga anak nila. So, there is a changes. When you say discovery, a discovery is a shared human experiences of an element of reality which already exists. May bago na discover. May bago na develop. Okay? Mostly, ang mga bago na di-discover, technology. Okay? Paggamit ng teknolohiya. Diffusion, most of the social changes in all known societies develop through diffusion, the spread of culture traits from group to group. Ano ito? Yung nag-diffuse. Na-adapt natin yung paniniwala ng iba. Yung kultura ng Pilipino, na-adapt ng mga Amerikano. Yung kultura nila, na-adapt natin. Ngayon, ilalamo ng Pilipino ng glory sa mga K-pop lovers. Yan ang pop. Annyeonghaseyo! Apa. Diba? Apa. Ilalamo na tayo ng ibang kultura, ng ibang katangian. Kahit sa paraan ng pananamit natin, sa paraan ng pagkain, sa paraan ng, pag-ayos ng katawan, gusto di kulay ang buhok. Okay. Long hair. Yan. Shout out sa mga long hair dyan. Jose. MJ. Yan diba? Special mention. So, ano yung mga pag-uugaling na manong mula sa ibang lahi? So, dito sa socio-cultural changes, meron din tayong tinatawag na mga theories o yung mga paniniwala kung paano nagkaroon itong changes na ito. First, we have this evolution theory, conflict theory, cyclical theory, and equilibrium theory. What is this evolution theory? So, according to evolutionary theory, society moves in a specific direction. Let's say, from left to right, there is a development. Therefore, early social evolutionists saw society as progressing to higher and higher levels. There are ladders. Okay? From bottom to top, step by step. That is what we call evolution. Do you remember the evolution of man? From monkey? What kind of monkey that? And then to human being. Do you believe in that? As a result, they concluded that their own cultural attitudes and behaviors were more advanced than those of earlier society. Okay? So there are levels. There are changes. Okay? Gradual. Dahan-dahan. Conflict theory. Conflict theorists maintain that because a society is wealthy and powerful, ensure that the status quo in which social practices and institutions favorable to them continue. Change plays a vital role in remedying social inequalities and injustices. So ganito ang nangyayari sa conflict theory. Kung sa tingin ng isang pamilya ay maganda yung isang sitwasyon, then they maintain it. If there is a conflict situation, there is a problem regarding the customs or yung beliefs, then kailangan baguhin. There should be a remedy. Okay? Kailangan baguhin. In terms of inequalities, hindi pantay-pantay. Injustices, hindi makatarungan. Lalo na, may isang debate nga, kalimitan sa debate, nagiging paksa. Tama ba o pumapabor ka ba na ang babae at lalaki ay pantay ang role? Pwede siyang maghanap buhay, pwede maghanap buhay pareho. O hindi. Kayo kung tatanungin, pabor ba kayo na pareho silang nagtatrabaho? Or ibalik yung dati? Ang tatay ang nagtatrabaho, ang nanay ay sa bahay, siya yung bahala sa gawaing bahay at sa mga anak.
Yes or no? Are you in favor of that? What about the cyclical theory? This theory posits that every society undergoes a phenomenon of cyclical change. When we say cyclical, okay, cyclical, paulit-ulit lamang. Ang buhay daw ay paikot-ikot lang, paulit-ulit. That is what we call cyclical change. Okay, hindi, okay, hindi, okay, hindi. What about equilibrium theory? Changes in one aspect of society require adjustments in other aspects. When these adjustments do not occur, equilibrium disappears, threatening social order. Parsons' equilibrium theory incorporates the evolutionary concept of continuing progress, but the predominant theme is stability and balance. What is this equilibrium? There is an equality. Lalaki, babae, pantay. Kapag ang isa'y umangat, nung nagkakaroon ng conflict, say, mas okay ang performance ni babae, there will be a conflict in this theory, in this situation. Kailangan, tapos aangat si lalaki, hindi po pwede, hindi pumapayag ang babae. So nagkakaroon ng contest. Okay? So hindi sila magkasundo minsan, lalo na kung sa mag-asawa. Mas malaki yung kita ni babae, nagkakaroon ng ego, yung ego ng lalaki. Kasi kalimitang problema natin, boss, yung ego, hindi pwedeng ganito, ako ang lalaki, dapat ako yung... Okay? So dapat sabi dito sa theory nito, dapat pantay lang sila. Dahil pag umangat ang isa, there will be a conflict between them. Yeah, thank you, introducers. Okay. So ano pa? Ano yung mga factors pa aside from that? Yeah. With a household, there are no longer clear-cut distinctions between a man's work and a woman's work. Preparing the meals, doing the laundry, and taking care of the children are examples. Sa inyo, sino sa inyo o sino sa tatay or mother ninyo ang gumagawa nito? Nagluluto, naglalaba, nag-aalaga sa inyo, ang maliit niyong kapatid. Ginagawa ba ito ng mga tatay niyo? Kayo boys, kaya niyo bang gawin to? What about girls? Magbuhat ng mabibigat, magpintura, mag-ayos ng ilaw, ng kisame, ng bubong, pag-igib ng tubig. Oh yes, kung mga babae sasagot, siyempre sir, kayang-kaya ko yan. Mga lalaki, how about maghugas ng puwet ng baby? Kaya? Kaya ng babae yan as far as I know. Okay? So, napakalaki na talaga ng pagbabago ng pamilya noon sa pamilya ngayon. The world is a stage. Okay? May kanya-kanya tayong role, pero itong role na ito minsan ay napapalitan. At tulad sa stage play, okay? You've experienced na manood ng isang stage play. May isang karakter na mapapansin ka, ito kanina yung pulis bakit ngayon ang labas niya? Okay? So yung pulis, pagpasok niya sa entablado, sa stage, pulis. Nag-exit. Mamaya lumabas ulit, matatandaan mo naman yung kanyang mukha, iba ang suot, isang janitor. So anong ibig sabihin? Kahit sa totoong buhay, ang role natin ay pwedeng mapalitan, pwedeng mabago, at pwedeng magkaroon ng development. Pwede kang ma-promote in terms of work, pwede kang ma-demote.
Yan. Ikaw, anong gustong role mo? Yung bang nade-demote o yung napopromote? Tandaan lang natin na walang role na madali. Lahat ito ay dapat binibigyan ng effort. Okay? New technologies, globalizations, new problems. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, pagkakaroon ng development in terms of technologies na buhay, si cellphone, si telephone, si computer, si laptop, and other high-tech, okay? High technology, high-tech devices. So dumali ang buhay, dumali ang communication, dumali ang trabaho. Ano nga doon, anong pangalan ng robot na yun? Parang ngayon, Gigi, open the light. Yan, automatic sa bahay, mag-open na yung light. G, I forgot the whole name of that robot. Okay. Gigi, play the music. Yan, pag-play na. Meron ng voice code, coded na yung boses natin. May theory pa nga. Na teacher, soon, pag 2050 na, 2030, wala na. Robot na lahat, computerized. Diba? Technology talaga ang mabilis magbago ngayon. May naririnig pa nga tayo, may mababasa pa tayo na that this pandemic, this COVID-19 is just a myth. Pinapalabas lamang na matinding sakit ito. May nagtanong pa, paano mo maipapaliwanag yung mga namatay sa sakit na to? Is that just a myth? May isang sumagot, no. Sinadya nilang mamatay sila. It may be because tinuro ka ng isang, ito ay hypothesis lang. Wala tayong source. Pero sa mga nababasa ko, yun ang kanilang mga kinakaturan. Technology. Okay? Sabi nga ng isa, the world, okay? Yung pinakamayaman dito, Bill Gates. Hawak niya ang mundo. Siya yung papatakbo daw ngayon ng mundo, ng society. So, napakalaking pagbabago ang ginagawa niya kung totoo yun. Lalo na sa buhay ng pamilyang Pilipino. Okay? Hindi lamang Pilipino, ng buong mundo. Work activities becoming more individual than family-based. Ito na nga yung nagiging problema natin. Hindi na nakasentro ang pamilya sa loob ng tahanan, sa loob mismo ng pamilya nila. Nakasentro yung might ng ilan kung paano kikita ng pera para mabuhay. More democratic interactions and less authority from elders. Malaya na. Kung walang pandemic, anong oras kayo umuwi sa bahay? Anong oras kayo nasa loob ng tahanan? Ay yung custom, yung kultura nga ng Pilipino, ng pamilyang Pilipino, yung sabay-sabay kumain, wala na yun. Kanya-kanya na ng kain. Bakit? Busy sa mga devices, internet, nag-uusap. Ha? Ngayon, ang pamilya, nag-uusap sila sa pamamagitan na lang ng messenger. Chat-chat, kakain na, bumaba ka na riyan. Magre-reply siya na, wait lang po, tatapusin ko lang po itong rank game ko. See that? Dati pag sit-sit lang ng tatay, talagang nakusok ang puwet ng mga anak nila sa pagbaba sa bahay, pagpunta sa kusina. Kasi pangalawang sit-sit, may tama na sila. Yan, alam na nila yun. Hindi kaya, nanay, kakain na. Pangalawang kakain na. Pagbaba mo, may tama ka. Ngayon, patid na yung litid ng lalamunan ng mga nanay niyo sa katatawag sa inyo, hindi pa rin kayo bumababa. Wait lang, mamaya na ako. So, hindi nagkakasabay-sabay. Kaya naman, busy si tatay, busy si nanay, busy ang lahat, may kanya-kanya ng oras ng pagkain. Lalo na yung may mga yaya, yung may mga katulong sa bahay. So, ganun nangyayari.
hindi na sinusunod ng matatanda. Pag sabi, kailangan alas 7 ng gabi na dito ka. Ngayon, umaga na wala pa. Nasaan? Nasa barkada, nasa kapitbahay. Nag-overnight. Anong ginagawa? Yan, inuman, party-party, punta sa beer house. Mga kabataan ngayon. Aalis ng bahay, hindi nagpapaalam. Nag-sneak. Diba? Ano pa? The trend towards egalitarian marriages, the focus of which are financial security, more emotional engagements for husbands, and work in the household to be divided fairly, meaning there should be equity, not necessarily equality. Equity, balance. What else? The equalizing trend to equalitarianism is leveling off. Wives still doing more of household chores. Hindi naman equal eh. Nagtatrabaho na si nanay. May work na, may office na. Siya pa rin yung gumagawa ng gawaing bahay. Tatay, hindi naman masyado sa gawaing bahay. I do not know. Hindi ko lang alam sa lahat. But mostly, yung mga feminine activities, mostly, mother pa rin. Magpapadede ng baby, magtitimpla ng gatas. Mother pa rin. Walang sa mga tatay, baka nagagawa. But generally speaking, mostly, gawaing bahay ay mga babae pa rin. Ang tatay, inom pagkagaling sa trabaho, papahinga, alis ng sapatos, kuha ng beer sa ref, o TV, ito, pahinga, tapos kinabukasan, trabaho uli. Nanay, dahil single mom, yan, shout out sa kanila, pagkagaling ng trabaho, nakita niya madumi ang bahay, hindi pa yung magpapahinga, maglilinis pa yan. Linis CR, linis kwarto. Sa madaling araw, magpapaikot ng washing machine. Kaya nga, kung may superhero sa loob ng bahay, nanay. Okay. Gagawa niya lahat eh. Father, masculine yan. Superhero din ang father, of course. Pero mostly, sa mga masculine activities. Yung mga mabibigat ng trabaho. Diba? The acceptance of non-traditional forms of marriage where the husband stays at home and the wife works outside. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina pa. Mga lalaki ngayon nasa bahay lang. Yung babae ang nagtatrabaho. Ano ba yan, boys? Huwag nating gayahin yan. Huwag nating gawin. Huh? Sino gustong ganun? Hayahay lang sa bahay. Pindot ng remote control, nood TV, inom ng beer. Dadating ang asawa, ang babae, malgulo pa ang bahay. Buti kung napakalinis. Okay lang yun. Ang linis ng bahay. Kahit lalaki ang nagpapatulog sa baby. Wala siyang trabaho eh. Yung babae meron. Don't do that, boys. The family becoming more of nurturing center for human development, a center for children to grow and develop into creative and wholesome individuals. So, ito naman yung maganda. So, sabi ko nga, at the end of the day, pamilya pa rin ang inyong babalikan. Walang iba. Walang iba. Iiwan kayo ng mga noon ay iniisip at inaakala ninyo mga tunay na kaibigan, but at the end of the day, kahit may galit o may tampo sa inyo ang inyong pamilya, nanay, tatay, kuya, ate, mga kapatid, pinsan, lolo, lola, tito, tita, blood is thicker than water. Tandaan natin yan. Mas matimbang pa rin ang dugo. Sila pa rin yung ating malalapitan. Okay. So tomorrow, yan, live na tayo bukas. Ay pag-uusapan natin ang tungkol sa role. Yan. Hindi pa tayo tapos. Tayo ay naroon pa lamang sa mga nangyaring pagbabago
sa loob at labas ng tahanan. Okay? Bukas pag-uusapan natin ang bawat gawain at role ng bawat miyembro ng pamilya. Isa-isahin natin. Si tatay, si nanay, mga anak. Ano nga ba ang kanilang trabaho sa loob at labas ng tahanan? So before we end this lesson, now, I want you to make a research about our lesson. I want you to have a comparison between the family before and the family today. Ano-ano yung mga gawain dati ng isang pamilya? Ano-ano yung gawain ng isang pamilya ngayon? You should have these differences. Iti-table ninyo. Make a table. Okay? Family before and the family today. So you will submit that until this evening. Hintayin ko yan ng 7 p.m. ng gabi. Okay? Adios.